Ang matinis na tunog ng monitor ng puso ang bumasag sa mapagkunwaling katahimikan ng silid. Pagsubok numero 3 ng Pharmalith Innovations, isang dambuhalang kumpanya ng pharmaceutical sa puso ng Maynila. Nakahiga si Lola Elay Apo Elena Santiago sa kanyang pagbabalat kayo sa malinis ngunit malamig na kama. Ang kanyang katawan ay bahagyang naninginid. Sa kanyang baso, kumalat ang mapupulang pantal na tila nagmamadaling sumakop sa balat. Dala ang matinding pangangati na halos hindi na niya mapigilan. Sa tabi niya, ang batang nurse Maria Santos na may bakas ng matinding pag-aalala sa kanyang mukha ay nagmamadaling inayos ang makina. Ang kanyang mga kamay ay halos hindi mapakali. Ano yan, Maria? Bakit ang ingay? Ang boses si Dr. Marco Del Rosario ay tila patalim na humiwa sa hangin. Pumasok siya sa silid. Ang kanyang mukha ay salubong ang kilay. Tila inis na inis sa pagkaantala. Isinuliyapan niya si Lola Elay. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak, tila isa lamang basura na nakahiga sa kama. Placebo reaction lang yan, Maria. Sobrang sensitibo lang ang matanda. Aasan ang dosis ayon sa nakatakda. Ibinasura niya ang nagmamakaawang tingin ni Lola Elay. Isang matandang tinawag niyang ulyaning lola sa isang bulong na sapat para marinig ng lahat. Pagkatapos, tumalikod siya at humarap kay Dr. Isabella Belcruz na abala sa pagsusulat sa kanyang kiteboard. Ang mukha ay may bakas ng pagkailang at matinding pag-aalala. Sa kabila ng kanyang pagkukunwari bilang isang mahina at medyo ulyanin na matanda, ang isip ni Lola Elay ay matalas at alerto. Lihim niyang isinasaulo ang bawat detalye. Ang pagmamadali sa mga salita ni Dr. Del Rosario, ang umiiwas na tingin ni Dr. Bell, at ang bahagyang panginginig ng kamay ng Nurse Maria na nagpapakita ng matinding takot. Tiningnan niya ang buong silid na kahit malinis at moderno na'y walang kaluluwa, tila isang kahon na gawa sa salamin at bakal. Nararamdaman niya ang malamig na hangin ng kawalang interes at kapabayaan na nagkukubli sa likod ng kinang at prestihiyo ng Pharmalith. Isang maikling pagbabalik. Tanaw ang sumilay sa kanyang isip. Ang malabong imahe ng kanyang pinakamamahal na kapatid na babae, si Luisa, na maagang binawian ng buhay dahil sa isang gamot na hindi mahigpit na kinontrol. Maraming taon na ang nakalitas. Ang sakit na yon, ang kawalang katarungan, ang humubog kay Apo Elena Santiago bilang isang babaeng may bakal na kalooban na walang pagod na lumalaban para sa etika sa medisina. Siya ang kinakatakutan ng mga tiwaling pharmaceutical sa buong bansa. Ngayon, sa loob ng katauhan ni Lola Elay, isang matandang pasyenteng naghahanap ng pag-asa, muli niyang naramdaman ang matinding kutob ng damdamin. May kung anong bulong sa kanyang kalooban na nagsasabi ng mirakulum. Ang gamot na kanilang sinusubukan ay maaaring ang susunod na sakuna, isang bagong pahina ng trahedya sa aklat ng kanyang buhay. At siya, bilang tagapangulo ng Pambansang Komite ng Etika sa Medisina, ay hindi niya hahayaang mangyari iyon. Nagkunwari si Lola Elay na umubo ng nahihirapan, isang ubo na puno ng hirap at pagod. Iniangat niya ang kanyang nanginginig na kamay para takpan ang kanyang bibig. Ngunit sa likod ng balat ng kanyang palad, isang bahagyang nisi ang gumuhit sa kanyang labi. Ang mga mata niya, sa kabila ng pagiging malabo, ay kuminang ng may kakaibang kinang. Nagsimula na ang laro, at si Apo Elena Santiago, sa kanyang pagbabala kayo bilang si Lola Elay, ay handa ng ipaglaban ang katotohanan. Hindi na matinis na tunog ng makina ang bumabasag sa katahimikan ng silid, kundi ang ingay ng umaga sa ospital, ang malumanay na paggalaw ng mga gulong ng cart ng nurse ng mahinang uusap ng mga staff sa pasilyo, at ang bahagyang kalansing ng mga tasa at plato sa oras ng almusal. Para kay Lola Elay, bawat tunog
ay isang impormasyon, bawat kilos ay isang senyales. Ang kanyang mga mata, sa kabila ng pagiging malabo sa panlabas, ay nakatingin ng matalim sa bawat detalye. Sa kanyang silid, pagsubok. Kasama niya si Aling Nena, isang balo na may matalas na dila, at hindi rin nagpapatalo. Hay, Lola Ilay, ano na naman, kayang ihahain nila ngayong umaga? Panigurado, amoy gamot na naman ang kanin at gulay. Hindi ba nila alam na kailangan ng masarap na pagkain para gumaling ang pasyente? Hindi yung parang pinapakain tayo ng kalton. Reklamo ni Aling Nena habang sinisimot ang mumunting sabaw sa kanyang mangko. Madalas niyang ireklamo ang halos lahat ng bagay mula sa sobrang lamig ng aircon, sa malamyang gatas hanggang sa kawalan ng puso ng mga nurse na tila barobot lang kung kumilos. Kulang sa malasakit. Parang numero lang tayo dito. Dagdag pa niya habang palihim na sumusulip sa nakapilid na pinto. Tila ba naghahanap ng sinumang kausap na makikinig sa kanyang hinaing. Si Lola Elay naman, nakikinig lang, paminsan, minsan ay ngingiti at tatango. O kaya'y magkukunwaring may hinahanap sa kanyang bulsa. Ganoon talaga. Paling Nana. Malaki ang pharmacy. Maraming pasyente kaya't baka hindi na maasikaso ng bawat isa, malumanay niyang tugon. Ngunit sa loob niya, binubusisi niya ang bawat reklamo ni Aling Nena na parabang mga teraso ng poso na unting nabubuo sa kanyang isi. Sa kanyang tabi ay naroon din si Mang Bertin, isang matandang magsasaka mula sa probinsya na nagkaroon ng karamdaman sa puso. Naibenta niya ang huling piraso ng lupa nila para lang makapagpagamot at makasali sa clinical trial ng Miraculum na pinaniwalaan niyang magiging lunas sa kanyang karamdaman at magbibigay pag-asa sa kanyang pamilya. Sana lang po talaga, Lola Ilay, gumaling na ako. Kailangan ko pang bumalik sa bukid. Sino ang mag-aalaga sa mga tanim kung wala ako? Ang malumanay na bulong ni Mang Berting habang hawak ang kanyang dibdib. Tila ba may sakit na bumalik? Nito lang, madalas niyang maramdaman ang matinding pagkahilo at pananakit ng kasukasuan. Minsan po, nahihilo ako. Tapos ang sakit ng mga tuhod ko, parang nabalian. Sabi ko kay Nurse Maria. Pero sabi niya, siguro raw po ay dahil lang sa init ng ulo o katandaan. Ang pagbaliwala sa mga sintomas ay isang pattern na napansin ni Lola Ilay. Kapag may nagreklamo, palaging may nakahandang sagot ang mga staff. Stress lang yan, Mang Berting. O natural lang yan sa edad. Aling Nena, at kung minsan pa nga ay babanggitin ng Mosbo effect na kung saan ang negatibong pag-iisip daw ng pasyente ang nagiging sanhi ng nararamdaman niyang sakit. Isinulat niya sa kanyang isip ang bawat insidente, ang bawat salita, bawat reklamo at bawat pagbaliwala. Sa kabilang dako naman, sa isang opisina na may salaning dingding, si Dr. Isabella Bell Cruz ay nakatitig sa monitor. Ang kanyang mga mata ay halos hindi pumitikit sa pagod. Maaga pa lang ay naroon na siya sa laboratorio, nakikipaglaban sa mga numero at datos ng Miraculum. Siya ay isang henyong scientist, may matalas na isip at nagtapos ang cum laude. Ngunit sa likod ng kanyang lab coat ay isang ordinaryong ina na nagpupunyagi. Single mother siya at ang kanyang maliit na anak na lalaki, si John yon, ang kanyang buong mundo at ang pinadmumulan ng kanyang lakas. Sa kanyang desktop, may nakasabit na litrato ni John yon na nakangiti. Tila paalala sa kanyang misyon. Ang sahod niya bilang research associate sa pharmacy ay sapat lamang upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Kaya't palagi siyang naghahanap ng overtime, nagbabasa ng research papers hanggang hating gabi, at minsan ba nga'y kumukuha ng freelance work para lang madagdagan ang kanyang kita. Noon,
Labis siyang excited sa proyektong Miraculum. Umaasa na ito ang magiging ambag niya sa mundo ng medisina. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagkaroon siya ng malalim na pagdududa. May mga datos na tila pinipilit, may mga resulta na masyadong perpekto para maging totoo, at may mga sample na tila nawawala sa records. Ang kanyang intuition bilang scientist ay nagsasabing may mali, ngunit ang takot na mawalan ng trabaho ay pumipigil sa kanya. Paano na si John nun kung mawalan siya ng hanap buhay? Ang pressure mula kay Dr. Del Rosario at kay CEO Anton Reyes ay tila laging nakabitin sa kanyang balikat, isang anila na sumusubok sa kanyang moralidad. Pel, tapos na ba ang report mo sa CAS 2? Kailangan ko na yon. May meeting ako kay Anton Reyes mamaya. Sigaw ni Dr. Del Rosario na may hawak na telepono sa tahi niya. Malamang ay si Reyes na naman ang kausap nito, ang malang pusong CEO na tanging tubo at paglago ng kumpanya ang nasa isip. Si Reyes na tanging numero ang nakikita sa mga tao ay patuloy na nagtutulak upang mas mabilis na mailabas ang Miraculum sa merkado. Dapat bilisan natin, Marco, may stockholders meeting tayo next month. Ang pera ang usapan dito, hindi ang kung ano. Anong itikta na yan? Narinig ni Bell na boses ni Reyes mula sa phone ni Del Rosario na tila laging nakasa sa speaker mode. Si Dr. Del Rosario naman, nauhaw sa kasikatan at kayamanan, ay handang isantabi ang kanyang pananagutan sa etika. Para sa kanya, ang Miraculum ang magiging hagdan niya patungo sa tuktok at anumang balakid ay kailangan niyang alisin. Tumingin siya kay Bell, ang kanyang mga mata ay parang nagbabanta. Bell, siguraduhin mong walang anumang anomalya sa report mo. Ayokong mapahiya sa harap ng CEO. Samantala, sa kanyang silid, patuloy ang pagpapanggap ni Lola Ai. Isang beses, sinadya niyang ihulog ang kanyang tinidor sa sahig at pinagmasdan ang reaksyon ng nurse na tila inis na kinuha ito. Naku, pasensya na. Ija, lumalabo na talaga ang mata ng matanda, anya, habang palihim na pinag-aaralan ng kilos ng nurse. Nagtanong din siya ng mga inosenteng tanong tungkol sa kung paano gumagana ang Miraculum at kung saan nanggagaling ang mga sangkap nito at kung paano sinusuri ang mga pasyente. Kung minsan, kapag nasa laboratorio sila, para sa mga routine check-up, sila sadya niyang ipagsawa lang, bahala ang kanyang gamot, o kaya'y ilalagay ang gamot sa ilalim ng dila at itago sa bulsa. Minsan, kapag nakatalikod ang nurse, sinubukan niyang kumuha ng kaunting sample ng gamot mula sa kanyang pakete at ilagay sa isang panyo. Ang pinakamahalaga sa lahat ng ito ay ang kanyang munting notebook na itinago niya sa ilalim ng kutsyon. Dito niya isinusulat ang bawat detalye, bawat obserbasyon, bawat sintomas na naririnig niya mula sa kanyang mga kasamang pasyente, at bawat kilos na nakita niya mula sa mga staff at doktor. Gumagamit siya ng lumang Tagalog at mga komplikadong medical symbols na tanging siya lang ang nakakaunawa. Tila isang lihim na code upang itago ang mga impormasyon. Ang ulyaning lola ay hindi ulyanin. Si Apo Elena Santiago ay isang henyo sa pag-oobserba, isang master ng pagbabalakayo at handa na para sa susunod na yugton ng kanyang misyon. Ang bawat tibok ng puso sa Pharmalephy ay tila isang nota sa isang nakabiting himig na malapit ng lumikha ng isang malaking ingay. Ang pagdaan ng araw sa Pharmalephy Innovations ay tila isang malaking makina na patuloy sa pag-ikot, hindi alintana ang mga pagbabago sa loob ng mga silid nito. Ngunit para sa mga pasyente, lalo na kay Mang Berting, bawat araw ay tila isang pagsubok na nagiging mas mabigat. Ang kanyang kalusugan, na noong unay bahagya lamang bumubuti, ay biglang bumagsak ng mabilis.
Hindi na siya tulad ng dati na laging nagkukuwento tungkol sa bukid. Ngayon, ang mga mata niya ay madalas lumulubog, ang pananalita ay nagiging malabo at naguguluhan. Lola Eli, si Junior po ba ang anak ko? Parang ibang mukha po ang nakikita ko. Hindi siya yung batang lagi kong kinakargang pumunta sa palayan. Bulong ni Mang Berting habang nakatitig sa pader na para bang may nakikita siyang multo ng nakaan. Kahit nang dumalaw ang kanyang tunay na anak, si Junior, isang araw, hindi niya ito lubos na nakilala. Ay, ako po ito. Si Junior, bakit po kayo ganyan? Nahihilo pa rin po ba kayo? Ang aalalang tanong ni Junior, na halos mapaiyak nang makita ang kalagayan ng ama. Ang dating masiglang Mang Berting ay ngayon ay tila isang anino ng kanyang sarili, payat, at may panginginig sa mga kamay. Lumalala ang kanyang pagkahilo, ang pananakit ng kasukasuan ay nagiging matindi, at kung minsan bigla siyang mawawala sa kanyang sarili, nagsasalita ng mga bagay na walang kaugnayan. Sa kabila ng lumalalang kalagalan ni Mang Bertin, matigas pa rin ang paninindigan ni Dr. Marco del Rosario. Natural lang yan sa mga pasyenteng may edad, Junior. Masyado lang kayong aalala. Ang katawan ng tao ay may sariling proseso ng pagtanda, anya, na tila isang pari na nagbibigay ng sermon, habang tinitignan ng mga chart na tila walang kagustuhan. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, mayroong isang nagdududa. Si Dr. Isabella Belcos. Habang binubusisin niya ang mga vital signs at laboratory results ni Mang Berting, may kung anong pagkakasundo ang kanyang nakita. Ang mga blood pressure readings ay masyadong pabago. Ang creatinine levels ay bahagyang mataas at mayroon pang abnormalidad sa kanyang liver enzymes. Hindi ito ang normal na pagtanda lamang. Nagsimula siyang balik sa mga raw data ng Miraculum, at doon, unti siyang nakatuklas ng isang serye na nakakagulat na katotohanan. Ang mga data point ay tila pinili, may mga resulta ng adverse events na nawala, at ang mga pasyenteng nagpakita ng malalang side effects ay tila binigyan ng iba't ibang diagnosis upang hindi maiugnay sa Miraculum. Ang pagtuklas na ito ay nagpatinding ng balahibo ni Bell. Ang kanyang konsensya ay nagngangalit. Hindi niya ito kayang palampasin. Kinabukasan, armado ng mga kopya ng orihinal na data, hinarap niya si Dr. Del Rosario sa kanyang opisina. Dr. Del Rosario, kailangan po nating pag-usapan ito. May nakita po akong mga irregularidad sa case 2 trial ng Miraculum, lalo na sa mga pasyenteng tulad ni Mang Berting. May mga data po na tila inalis o binago, diretso niyang sabi, habang inilalatag ang mga papeles sa mesa. Kumulo ang dugo ni Dr. Del Rosario. Agad niyang sinara ang pinto ng opisina at ang kanyang mukha ay nagdin. Bell, ano ang sinasabi mo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Nagpapakahirap tayo dito para sa kinabukasan ng kumpanya at ngayon, sisirain mo ang lahat dahil sa mga imahinasyon mo. Hindi po ito imahinasyon, Dr. Del Rosario. Ito po ang data. Ang mga pasyente ay nagkakaroon ng malalang side effects na hindi natin iniuulat. Kumusta po ang ating pananagutan sa kanila? At si Mang Bertin, ang kalagayan niya ay lumalala at naniniwala akong may kaugnayan nito sa gamot, matapang na sagot ni Bell. Ngunit sa loob niya, nanginginig siya. Wala kang alam, Bell. Ang Pharmalife ang nagbibigay sa iyo ng sweldo. Ang Pharmalife ang nagbibigay sa iyo ng pagkakataong buhay ng anak mo kung ipagpapatuloy mo ang kalokohang ito.
sisiguraduhin kong mawawalan ka ng trabaho. Hindi ka na makakahanap ng trabaho sa industriya at makikita mo kung paano mo bubuhayin ang anak mo na iisa ka. Banta ni Dr. Del Rosario, ang kanyang boses ay naging bulong na puno ng lason. Ngunit may sapat na lakas para maramdaman ang bigat ng mga salita. Isipin mo si John yun. Belle, kaya mo bang tingnan ng mata niya at sabihin wala kang trabaho dahil pinili mo ang tama na hindi naman makikita ng iba? Ang banta ay tumama sa pinakamalay na takot ni Belle. Ang imahe ni John yun ay sumaluwong sa kanyang isipan. Ang kanyang ngiti, ang kanyang pangangailangan sa kanya. Nanginginig ang kanyang kamay at ang mga papel sa kanyang hawak ay bahagyang kumalas. Ang pinto na sinara ng marahas ni Del Rosario ay hindi ganap na nakasara, may maliit na siwang na nagpapaagos ng kaunting tunog sa pasilyo. Sa kabilang banda, malapit sa opisina ni Dr. Del Rosario ay ang waiting area para sa mga pasyenteng sumasailalim sa routine check-ups. Si Lola Eli, na kunwari iabala sa paghahanap ng panyo sa kanyang bulsa, ay biglang nanghulog ang kanyang panulat sa ilalim ng isang silya na malapit sa siwang ng pinto. Habang kunwari kinukuha niya ito, bahagya niyang inilapit ang kanyang tainga. Narinig niya ang nagtataas na boses ni Del Rosario. Ang kanyang mga salita ay bahagyang nabibingi. Ngunit ang mga salitang trabaho, yun, at data ay sapat para mabuo niya ang isang bahagi ng kwento. Napansin niya ang panginginig ng boses ni Belle, at sa paglabas nito sa opisina ni Del Rosario, nakita ni Lola Eli ang mga mata nito na puno ng takot at pagkalito. Apo Elena, hindi ka nagkakamali, bulong ni Lola Eli sa kanyang sarili, habang tinitignan ng papalayo na figura ni Belle. Hindi siya katulad ng iba. Sa susunod na araw, habang nagsasagawa ng routine round si Belle, lumapit si Lola Eli sa kanya. Iya, alam mo, sa aming na yon, mayroon kaming kasabihan, ang puno, kung paanong mo itatanin, ganoon din ang magiging bunga. Kung ang pinagmulan ay hindi tama, ang bunga ay hindi rin magiging matamis. Ang konsensya, parang malalim na balon. Tanong takpan, makikita pa rin ang kanyang lalim sa kalawakan ng pag-iisip. Sabi ni Lola Eli na may malalim na tingin sa mga mata ni Belle, na tila naghahatid ng isang lihim na mensahe. Napansin niya ang bahagyang panginginig ni Belle na tila tinamaan ng kanyang mga salita. Ang mga aksidente ni Lola Eli ay patuloy pa rin. Minsan nakalimutan daw niyang inumin ng kanyang mirakulong. Ay, naku, Ija, pasensya na talaga. Ang matanda, talagang makakalimutin na, sabi niya kay Nurse Marila na may pagkamayamot sa kanyang mukha. Tinitignan niya ang reaksyon ng nurse, ang mabilis na pagkuha nito ng gamot at ang pagmamanman habang nilulunok niya ito. Sa ibang pagkakataon, kunwari nilulunok niya ang tableta, ngunit mabilis niyang itinago sa kanyang pisngi. Kapag wala nang nakatingin, palihim niya itong inilalabas at ibinabalot sa isang kapiraso ng panyo, kasama ang iba pang mga sangle na nakolekta niya mula sa kanyang nakaraang mga limot. Ang kanyang layunin ay hindi lamang upang obserbahan ang reaksyon ng kanyang katawan nang walang gamot, kundi upang magkaroon ng pisikal na ebidensya ng mismong gamot na ibinibigay sa kanila. Habang nagpapatuloy ang laro ng pusa at daga, ang munting notebook sa ilalim ng kutso ni Lola Eli ay patuloy na napupuno ng mga Tagalog, codes, at komplikadong medical symbols. Bawat paghinga ni Mang Berting, bawat salita ni Aling Nena, bawat kaba sa mukha ni Belle, at bawat banta ni Dr. Del Rosario ay nagsisilbing mahalagang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Ang orasan ay patuloy sa pagtakbo at ang oras para sa pagbagsak ng Pharmaleaf innovations ay malapit na. Ang mga rurok ng kapangyarihan ay hindi nakakakita sa mga lihim na paggalaw
sa ilalim ng kanilang ilong. Ngunit ang isang kulyaning lola ay mas matalas pa sa pinakamatalinong tiktik at mas matapang pa sa pinakamalakas na mandirigma. Ang isang bagong yugto ng laban ay nagsisimula na. Ang umaga sa Pharmalife Innovations ay nagsimula ng may kakaibang bigat. Ang dating bahagyang nakakabining katahimikan ay ngayon ay tila na puno ng hindi nakikitang tensyon. Ang amoy ng disinfectant na dati nagbibigay ng ilusyon ng kalinisan at kaayusan ay tila ngayon ay halo na ng takot at pag-asa. Sa silid dalawa, si Aling Nena, ang dating masiglang balo na laging nagrereklamo sa pagkain, ay bumagsak ang kalusugan ng mas mabilis pa kay Mang Bertin. Isang araw, nagsimula siyang sumigaw sa sakit. Nako, ang tiyan ko, ang sakit, sakit. Ang kanyang tinig ay nagpagising sa buong pasilidad, na nagdulot ng gulat sa mga pasyente at kawalan ng pag-asa sa mga nurse. Ang kanyang balat ay naging naninilaw at ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila gustong pumutok. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng talas, ay ngayon ay nanlalalin, na parang may nagkukubling bamungos sa likod nito. Naging halos paralisado ang mga nurse sa takot at pagkalito. Nurse Maria, ano ang nangyayari kay Aling Nena? Bakit dinito siya? Pulong ng isang baguhang nurse, ang kanyang boses ay naninginid. Walang sagot si Nurse Maria, tanging pag-iling lamang, at isang sulit sa mga monitoring matyan na nagpapakita ng mabilis na paghina ng katawan ni Aling Nena. Ang mga doktor ay nagpapalipat, nagtutulak ng iba't ibang gamot at naghahanap ng kung anong posibleng paliwanag, ngunit ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng isang malalim na kawalan ng pag-asa. Ang buong ospital ay tila nakulong sa isang mabangis na hula, isang malaking tanong na walang sinumang makasagot. Sa isang sulok ng silid, nakaupo si Lola Elay na kunwari natutulog. Ngunit ang kanyang mga tainga ay bukas sa bawat tunog at ang kanyang isip ay gumagana ng matulin. Nararamdaman niya ang init ng kanyang katawan, ang banayad na pamamanahid sa kanyang mga hita at ang pagbigat ng kanyang paghinga. Ito ay hindi ang normal na pagtanda, ito ay ang epekto ng mirakulong na ngayon ay kumakalat na sa kanyang katawan. Ang bawat paghihirap ni Aling Nena, bawat kaba ng nurse ay nagpapatunay sa kanyang mga hinala. Ang tensyon sa Pharmalife ay hindi na isang palihim na bulong, kundi isang tahimik na sigaw na ngayon ay nararamdaman sa bawat sulok ng gusali. Ang amoy ng alcohol at disinfectant ay tila hindi na sapat upang takpan ang mapait na amoy ng desperasyon. Samantala, sa tahimik na laboratorio, si Dr. Bell Cruz ay tila nakaharap sa sarili niyang hukuman. Ang mga lumalalang kondisyon ng mga pasyente, lalo na si Aling Nena, ay nagbibigay ng malakas na dagok sa kanyang konsensya. Ang banta ni Dr. Del Rosario na mawawalan siya ng trabaho, ang mukha ni Donyon na laging sumasalubong sa kanyang isipan ay tila isang malaking pader na humaharang sa kanyang landas. Nagbalik sa kanyang isip ang kanyang mga unang araw sa medical school, ang mga pangarap niya na maging isang doktor upang makatulong sa kapwa, ang kanyang sinumpaan sa harap ng Hippocratic Oath una sa lahat, huwag kang mananakit. Ang kanyang mga kamay ay nanininig habang hinahawakan ang isang litrato ni Jonyon na nakangiti sa kanya ng buong kagalakan. Jonyon, anak, paano ko ito gagawin? Pulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay tila isang hinagpis. Kung pipiliin kong sabihin ang totoo, baka mawalan ako ng trabaho. Paano na tayo? Sino ang magtataguyod sa'yo? Ngunit sa kabilang banda, ang mga mukha ni Mang Berting at Aling Nena, ang kanilang paghihirap ay tila nagpapamulto sa kanya.
Ang mga sinabi ni Lola Eli ay muling umalingaw sa kanyang isip. Ang puno, kung paano mo itatanin. Ganoon din ang magiging bunga. Ang konsensya, parang malalim na balon. Kahit anong takpan, makikita pa rin ang kanyang lalin. At ang pinakahuli, ang Diyos, hindi kailanman pababayaan ang mga gumagawa ng tama. Ang mga salitang iyon ay tila isang mumunting boses ng pag-asa, isang patnubay sa gitna ng kanyang kalituhan. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Belle ang tama. Ngunit ang takot sa kinabukasan ay napakalaking balakid. Habang pinipilit niyang pag-isipan ang mga bagay, isang anunsyo ang nagpataas ng tensyon sa buong pasilidad. Si Dr. De Rosario, na halatang nasa matinding pressure mula kay CEO Anton Reyes, isang boses lamang sa telepono. Ngunit ang kanyang impluensya ay ramdam na ramdam ay nagpasya na dagdagan ang dosage ng Milaclum para sa lahat ng natitilang voluntaryo, kabilang si Lola Eli. Kailangan nating bilisan ang proseso. Ang target date ng Reyes ay papalapit na at hindi na din pwedeng bigin siya, ang sigaw niya sa mga nurse at junior doctors sa isang pulong. Pagdating ng oras para sa gabi, kasama ang karaniwang run ng pagbibigay ng gamot, dumating si Nurse Maria. Sa silid ni Lola Eli, may dalang mas malaking tableta. Lola Eli, kailangan niyo pong inumin ito. Mas mataas po ang dosage natin ngayon. Anya, ang kanyang boses ay medyo kinakabahan. Nagkunwari si Lola Eli na nagulat. Iya, bakit naman ganoon? Pakiramdam ko nga'y mabigat na ang katawan ko sa dating dosage. Sumasakit ang ulo ko at may pantalan na ako. Hindi ba delikado iyan sa edad kung ito? Iit niya, sinisikap na makuha ang reaksyon ng nurse at waasang makakaiwas. Ngunit bago pa man makasagot si Nurse Maria, pumasok si Dr. De Rosario. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagkadismaya. Lola Eli, huwag po kayong matigas ang ulo. Kung hindi niyo po susundin ang protokol, mapipilitan po kaming alisin kayo sa programa. Alam niyo naman po, ito ay isang mahalagang pag-aaral. At hindi namin pwedeng hayaang may humadlang, sabi niya sa isang mapagbabantang tono. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malamig na determinasyon, walang bakas ng pag-aalala para sa kapakanan ng matanda. Naramdaman ni Lola Eli ang pagkirot sa kanyang puso. Ito ay bahagi ng kanyang plano, ngunit ang paghihirap ng iba ay totoo. Alam niya na wala na siyang magagawa kundi ang sumunod. Walang imik siyang kinuha ang tableta. Hindi niya ito itinago sa kanyang pisngi sa pagkakataong ito, alam niyang mahigpit ang kanilang pagmamanman. Salit, direkta niya itong nilunok. Ngunit habang dumudulas ang gamot sa kanyang lalamunan, ang kanyang mga mata ay nagliyab sa isang apoy ng matinding determinasyon. Tandaan niyo ito. Bulong niya sa kanyang isip. Walang takas sa hustisya ang mga may sala. Ang mga sunod na oras ay tila walang katapusan. Ang lahat ng pasyente ay binigyan ng mas mataas na dosage at ang bawat isa ay tila nakaramdam ng paglala ng kanilang kondisyon. Ngunit ang pinakamabigat na trahedya ay dumating kinabukasan. Isang putok ng alarm ang biglang umalingaw-ngaw mula sa silid ni Mang Berting. Nagtakbuhan ang mga nurse, kabilang si Nurse Maria at si Dr. Bell. Nang buksan nila ang pinto, nadatnan nila si Mang Berting na hirap huminga. Ang kanyang katawan ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay nakadilat, tila nakikita ang isang bagay na hindi nakikita ng iba. Ang kanyang balat ay naging kulay abo, at ang kanyang mga labi ay nanunuyo. Mang Berting,
Kailangan nating gawin ng sigaw ng isang nurse. Agad silang kumilos, sinubukan na buhay ng matanda. Nagmamadali, silang nagkabit ng mga tubo at nagbigay ng mga gamot. Nakita ni Belle ang kanyang mga labi na bumubulong ng isang bagay, isang pangalan. Sunyor, anak ko, at pagkatapos noon, tila huminto ang mundo. Ang mga makina ay tumigil sa pagtunog, at ang huling hininga ni Mang Berting ay lumabas mula sa kanyang bibig, dala ang lahat ng asa at pangarap ng kanyang pamilya. Isang katahimikan ang bumalot sa silid na sinundan ng tahimik na pagtangis ng mga nurse. Si Dr. Bell na nakatayo sa isang sulok ay tila nabato. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa walang buhay na katawan ni Mang Berting. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang kanyang mga takot, ay tila naglaho, napalitan ng isang malalim na galit at determinasyon. Ang sinabi ni Dr. Del Rosario tungkol sa natural laging ay tila isang malaking insulto sa harap ng katotohanan ito. Ilang minuto lamang, dumating si Dr. Del Rosario, at kasunod niya ay ang CEO Anton Reyes sa pamamagitan ng video call sa isang tablet. Tiningnan ni Dr. Del Rosario ang sitwasyon at sa halip na magpakita ng awa, ang kanyang mukha ay naging malamig. Ano ang nangyari dito? Cardiac arrest po, Dr. Del Rosario. May mga komplikasyon din po siya sa bato at atay. Sabi ni Nurse Maria, ang kanyang boses ay basag. Hindi na siya nakayanan ng katawan niya. Ito ay normal na bahagi ng pagtanda at ng kanyang pre-existing conditions. Walang kaugnayan ito sa gamot. Gusto ko ng isang malinis na report. Walang gulo. Naiintindihan niyo? Utos si Dr. Del Rosario. Ang kanyang boses ay tila isang bato. Ang imahe ni Anton Reyes sa tablet ay nakangisi na parang nagpapahiwatig ng pag-aproba. Ang pahayag na yon ay parang isang matalim na sibat na tumusok sa puso ni Belle. Ang pagtatangkang takpan ang katotohanan, ang paghamak sa buhay ng tao para lamang sa pera, ay sapat na. Ang kamatayan ni Mang Berting ay hindi lamang isang simpleng komplikasyon ng pagtanda. Ito ay isang pagpatay, isang krimen na bunga ng kasakiman at kawalan ng malasakit. Ang imahe ng kanyang anak na si John yon ay muling sumalubong sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang takot na pumitigil sa kanya, kundi isang lakas na nagtutulak sa kanya. Hindi niya pwedeng hayaan na ang mundo na ginagalawan ni John yun ay pinamamahalaan ng mga taong walang konsensya. Si Mang Berting ay sumakabilang buhay ng walang katarungan, ngunit ang kanyang kamatayan ang naging mitsa na magpapaliyab sa apoy ng katarungan. Ang kanyang katawan ay tahimik na inilipat, ang mga dokumento ay mabilis na binago, at ang mga nurse ay sinabihan na manahimik. Ngunit para kay Dr. Bell Cruz, ito na ang huling patak ng tubig sa baso. Tapos na ang pag-aalinlangan. Tapos na ang takot. Ngayon, oras na para kumilos. Ang pagpanaw ni Mang Berting ay hindi lamang nagwasak ng katahimikan sa Farmalife, winasak nito ang huling pada na nagtatago sa konsensya ni Dr. Isabella Cruz. Ang anino ng kanyang anak na si Gewan yun, na dati nagsisilbing balakid sa kanyang katapangan, ay ngayon ay naging tanglaw, nagtutulak sa kanya na kumilos. Wala nang takot, tanging isang malamig na determinasyon ang nanahan sa kanyang puso. Ang pagmamahal sa kanyang anak at ang pagkabigo sa kanyang propesyon ay nagbigay sa kanya ng hindi matitinag na lakas. Nagsimula siyang kumilos ng bibing iyon habang ang buong Farmalife ay abala sa pagtatakit sa pagkamatay ni Mang Berting.
Nagkunwari siyang nagtatrabaho ng overtime, isang bagay na madalas niyang gawin. Kaya't walang sinuman ang naghinala. Sa dilim ng laboratorio, natanging ang ilaw lamang ng monitor, ang nagbibigay liwanag, dahan niyang sinimulan ang kanyang misyon. Ang bawat pagpindot niya sa keyboard ay parang isang paghataw ng martilyo sa isang pako na magpapatumba sa imperyo ng Pharmalephy. Maingat niyang binuksan ng mga database. Hinanap ang mga orihinal na datos, ang clinical trials ng Miraculum. Ang bawat chart, bawat numero, bawat ulat ng pasyente ay kanyang kinopya. Natuklasan niya ang 12 ng mga datos na binago, pinilit na itugma sa isang positibong resulta. At ang pinakamalala, ang mga ulat ng malalang epekto at komplikasyon na sadyang inalis. Ang mga pangalan ni Namang Bertin, Aling Nena, at iba pang pasyente na nagpakita ng malubhang side effects ay kanyang nakita. Ang kanilang mga kalagayan ay binabalal, wala. Ang kanilang mga sintomas ay ibinabasura. Ang kanyang mga kamay ay naninginig sa galit at pagkadismay abang nakikita niya ang mga email na nagpapakita ng direktang utos mula kay CEO Anton Reyes kay Dr. Del Rosario upang pabilisin ang trial at magpakita ng positibong resulta, anuman ang mangyari. Ang mga salitang profit over patients ay tila umaalingaw-umaw sa kanyang isipan. Paingat niyang inilipat ang lahat ng ito sa isang maliit na drive. Ang kanyang puso ay kumakaba sa bawat tunog na naririnig niya sa labas ng laboratorio. Bawat paggalaw niya ay sadyang maingat. Parang isang magnanakaw na ninanakaw ang kanyang sariling konsensya mula sa mga gahaman. Sa huli, napuno ang os ng daang pahina ng katotohanan, isang ebidensya na hindi maitatatwa. Ngunit ang hamon ay hindi lamang sa pagkuha ng ebidensya, kundi sa paghahatid nito sa tamang tao kay Lola Eli. Paano niya ito gagawin nang hindi nahahalata? Nag-isip si Belle. Ang bawat sulok ng Pharmalephy ay tila may mata. Bigla siyang nakakita ng solusyon. Naalala niya ang isang lumang libro sa silid, aklatan ng ospital, isang koleksyon ng mga kwentong bayan ng Tagalog na madalas iramin ni Lola Eli. Kinabukasan, habang nasa route and round, dumaan si Belle sa silid ni Lola Eli. Lola Eli, kumusta po ang pakiramdam niyo? Tanong niya, sinisikap, nagdobing natural ang kanyang boses. Ay, Isha, ito, medyo mahina ang katawan, pero lumalaban pa rin. Sagot ni Lola Eli. Ang kanyang mga mata ay nanunuot, nagbabasa sa bawat ekspresyon ni Belle. Lola, naalala ko po, may hinahanap po kayong librong Tagalog sa silid. Aklatan. Nakita ko po. Ang kwento ni Mariang sinukuan po ba yon? Tanong ni Belle. Ang bawat salita ay may dalang bigat. Tumingin si Lola Eli kay Belle. Isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Alam niya na ito na ang signal. Pa, o, Isha. Kung pwede mo akong tulungan kunin. Napakabait mo. Opo, Lola. Kukunin ko po mamaya pagkatapos ng aking round, sagot ni Belle. At nagpatuloy na sa kanyang gawain. Ang kanyang puso ay kumakabob ng malakas. Kinagabihan, habang iisa si Lola Eli sa kanyang silid, pumasok si Belle. Dala ang aklat. Lola, ito na po ang libro niyo. Inilagay niya ang libro sa bedside table at habang ginagawa ito, dahan niyang inilagay ang osdile sa pagitan ng mga pahina ng aklat sa gitna ng isang kwento tungkol sa isang bayaning nagtatago sa disbis. Isang sulyap ang ipinukol niya kay Lola Eli na parang nagtatanong kung nakuha nito ang mensahe. Ang mga mata ni Lola Eli ay sumagot ng isang tahimik na pagtanggap.
Salamat, Iya. Ang laking tulong mo. Ngumiti siya ng matamis. Isang ngiti na alam ni Belle na may mas malalim na kahulugan. Umalis si Belle, iiwan ng isang matinding kaba at asa sa silid. Nang makalabas si Belle, dahang kinuha ni Lola Ilay ang libro. Sa ilalim ng taklam ng kumot, natuklasan niya ang maliit na osgile. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Ito na, ang huling piraso ng puzzle. Hawak niya ngayon ang katotohanan, ang sandatang magpapabagsak sa kasinungalingan. Gamit ang kanyang lihim na cellphone, na matagal nang nakatago sa loob ng kanyang unan, kumonita siya sa kanyang team sa National Medical Ethics Committee. Ang tawag ay maikli, naka-encode, at puno ng mga direktiba. Kumusta, Kiko? Ako, ito. Sherman, San Diego. Ayos lang po ba kayo? May balita po ba kayo sa amin? Ang boses mula sa kabilang linya ay puno ng aalala at paggalang. Mayroon na ako. Nakakuha ako ng komprehensibong ebidensya. Kailangan kong ipadala ito sa inyo sa lalong madaling panahon. Maghanda kayo para sa isang buong investigasyon. Ang Pharmalephy ay nagtatago ng malalaking irregularidad at mga krimen sa etika. Ipadala ko ang mga detalye sa isang encrypted channel. Siguraduhin na walang sino man ang makaalam ng aking kasalukuyang lokasyon o pagkakakilalan hanggang sa bigyan ko ng senyas. Utos ni Lola Ilay. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, walang bakas ng pagiging isang lola laglob. Masusunod po, Chairman. Maghihintay po kami sa inyong senyas, sagot ni Kiko. Ang boses ay puno ng determinasyon. Pinatay ni Lola Ilay ang telepono, isang pagina ng kaluwagan ang kanyang inilabas. Ang gulong ay gumulong na. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang marangyang suite sa isang 5-star hotel, nagdiriwang sina CEO Anton Reyes at Dr. Marco Del Rosario. Ang mga baso ng champagne ay nagkikislapan sa ilaw at ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamalaki. Malapit na. Marco, malapit na tayong maging bilyonaryo. Ang mirakulong, ang magbabago sa merkado ng gamot sa Asya. Sabi ni Anton Reyes, ang kanyang tawa ay puno ng kayabangan. Ang press conference bukas ay magiging isang tagumpay. Ang script ay perpekto. Ang mga testimonial ng mga pasyente ay magpapakita ng epektibong gamot. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inmay Andrea, mag-comment lang po. Wala silang makikitang mali, Anton. Lahat ng butas ay natakpan na. Ang pagkamatay ni Mang Berting ay naitala bilang natural, aging with pre-existing conditions. Sino ang magdududa sa atin? Sabi ni Dr. Del Rosario, isang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang anino ng konsensya ay matagal nang nawala sa kanyang mga mata, napalitan ng uhaw sa kapangyarihan at yaman. Hindi nila alam, ang kanilang perpektong script ay malapit nang gupitin ng isang hindi inaasahang tauhan, isang matandang babae na kanilang tinawag na Lola Laglob. Samantala, sa tahimik na silid ng Pharmalephy, nagpaplano sina Lola Ilay at Belle. Kailangan natin itong gawin ng maingat, Iya, bulong ni Lola Ilay kay Belle na nakikinig ng maigi. Kailangan kang magpakita. Ang iyong testimonya ay mahalaga. Ikaw ang magiging boses ng katotohanan mula sa loob. Opo, Lola. Gagawin ko po ang lahat. Sagot ni Belle, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. Pero, paano po kayo? Kailangan po ba ninyang makalabas ng hindi nahahalata?
Ngumiti si Lola Ilay. Huwag kang alala sa akin, Iya. May sarili akong plano. Kailangan kong lumabas, oo, pero hindi upang magtago, kundi upang magpakita. At kailangan kong magpakita sa paraan na hindi nila kailanman inaasahan. Tiningnan ni Lola Ilay ang kanyang sarili sa salamin. Isang matandang babae sa puting damit ng pasyente, may batik ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa apoy ng katarungan. Sa kanyang isip, binuo niya ang kanyang entrance. Hindi siya maglalabas ng bagong damit. Hindi siya magpapalit ng anyo. Ang kanyang damit, hospital, ang magiging kanyang uniforme. Ngunit kailangan itong maging malinis, maayos, at may dalang bigat ng katotohanan. Ang laban na ito ay hindi lang sa siyensya, kundi sa dangal ng tao, bulong ni Lola Ilay sa sarili, habang dahan niyang inayos ang kanyang buhok. At ang dangal ay mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan. Ang mga matang iyon, na nakakita na ng maraming pagsubok, ay ngayon ay handa na para sa huling laban. Ang entablado ay nakahanda na. Ang mga tauhan ay handa na. Ang mga salarin ay nagdiriwang pa, at ang katotohanan, sa pamamagitan ng isang matandang babae, at isang naglakas, loob na siyentipiko, ay malapit nang sumabog sa buong Pilipinas. Ang bulwagan sa isang Maranyang hotel sa Bonifacio Global City ay puno ng pag-asa at kislap ng kamera. Nakatayo sa gitna ng entablado, sa harap ng isang malaking screen na nagpapakita ng logo ng Carmelite Innovations at ang pangalan ng gamot na Miraculum sina CEO Anton Reyes at Dr. Marco Del Rosario. Ang hangin ay mabigat sa excitement. Ang bawat sulok ay puno ng mga mamamahayag na sabik na makarinig ng balita. Ang kanilang mga kamera ay handa ng kumisilap. Magandang umaga, Pilipinas. Masiglang simula ni Anton Reyes, ang kanyang ngiti ay kasinlinis ng kanyang mamahaling Christ. Ngayon, hindi lang tayo magdiriwang ng isang tagumpay sa siyensya, kundi ng isang bagong asa para sa milyong Pilipino. Ang Miraculum mangsusi sa isang mas mahaba, mas malusob na buhay. Sumunod ang isang mahabang palakpakan. Si Dr. Del Rosario ay tumango. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki na parabang siya ang imbento ng apoy. Ipinakita nila ang isang detalyadong presentasyon, puno ng mga makukulay na chart at lapis na nagpapatunay ng manghang pagiging epektibo ng Miraculum. Ang mga salitang revolutionary, game changer, at medical breakthrough ay paulit na umalingaw-ngaw. Nagkaroon din ng isang video presentation, maayos, na inedit, puno ng mga pasyenteng nagpapatotoo kung paano binago ng Miraculum ang kanilang buhay. Ang lahat ay perpekto, isang obra maestra ng pagdaraya at manipulasyon. Walang nakakakita sa likod ng makintab na larawan, walang nakakahalata sa mga peking ngiti at matatamis na salita. Sa kalagitnaan ng bulwagan, nakaupo si Dr. Isabela Bell Cruz. Ang kanyang puso ay kumakaba, ang bawat palakpak ay tumutusok sa kanyang konsensya. Ngunit sa kanyang mga mata, may nakatagong lakas. Alam niyang malapit na ang oras. Nang matapos ang presentasyon at muling bumuhos sa ang palakpakan, habang ang mga mamamahayag ay handa na saka, isang anino ang dahang gumalaw sa gilid ng entablado. Isang matandang babae, nakasuot ng malinis na puting damit, ospital, ang kanyang buhok na puti ay maayos na nakapusod. Ay lumakad ng marahan, patungo sa gitna. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang hindi maipaliwanag na bigat. Isang katahimikan na tila sumisipsip sa lahat ng ingay sa paligid. Igang nanahimik ang buong bulwagan.
Ang mga palakpak ay unting namatay. Ang mga flash ng kamera ay tila at tubiling kumislap. Nakatitig ang lahat sa matandang babae. Sino siya? Bakit siya nandiyan? Si Anton Reyes, na nagniningning sa kanyang tagumpay, ay biglang naglaho ang ngiti. Nagkasalubong ang kanyang tingin, at ni Dr. Del Rosario, parehong may halong gulat, pagkabigla at matinding galit. Sino yan? Sino ang matandang yan? Security, palabasin ninyo siya. Sigaw ni Anton Reyes, ang kanyang boses ay tila basag at nagtatago ng takot. Ngunit bago pa man makakilos ang mga security guard, itinayo ni Lola Elay ang kanyang kamay, isang senyas na humihiling ng katahimikan. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, comment lang po. Hinubad niya ang kanyang salamin, dahang ibinaba ito. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagkakalimot at kahinaan, ay ngayon ay matatalin, matatag at diretsyong nakatingin sa libong mata ng mga mamamahayag at sa milyong manonood sa telebisyon. Ang kanyang bawat galaw ay may kapangyarihan, isang nakakatindig, balahibong presensya. Sa isang boses na malinaw, matatag, at may buong awtoridad na hindi mo inaasahan mula sa isang matandang pasyente, ipinahayag niya sa malakas at matatas na Tagalog. Ako si Apo Elena Santiago, ang tagapangulo ng Komite ng Pambansang Etika sa Medisina. Isang malakas na bulungan ang sumabulat sa bulwagan. Mula sa mga bulong, ito ay naging hiyawan, mga tanong, at isang ulos ng pagkalito na nauwi sa ganap na kaguluhan. Siya si Chairman Santiago, ang Pangulo ng Ethics Committee. Ang mga mamamahayag ay nagtulakan, nagmamadali. Ang kanilang mga kamera ay kumikislap na parang kidlat sa isang gabi ng bagyo. Hindi makapaniwala sina Anton Reyes at Dr. Del Rosario. Ang kanilang mga mukha ay nanlumo. Ang kulay ay tila inalis sa kanilang balat. Ang kanilang perpektong script ay nawasak na. Hindi ko lang ilalantad ang aking tunay na pagkatao. Nagpatuloy si Apo Elena, ang kanyang boses ay tila umalingaw sa bawat sulok ng bulwagan. Pinupunit ang ingay ng kaguluhan, kundi ilalantad ko rin ang madilim na katotohanan sa likod ng tinatawag ninyong miraculum. Gamit ang mga ebidensya na mainit na nakolekta ni Dr. Bel Cruz, ipinakita ni Apo Elena ang isang detalyado, malamig, at walang awang pagsusuri sa mga irregularidad ng Carmalefi. Sa malaking screen, sa likod niya, na kanina'y puno ng paying datos, ngayon ay lumabas ang totoong mga chart at graphs, mga manipis na linya na nagpapakita ng malubhang pagbaba ng kalusugan ng mga pasyente, hindi ng pagdalin. Ipinakita niya ang mga orihinal na datos na sadyang binago, binawasan, at pinalitan upang umayon sa gusto ng Carmalefi. Ang mga manghang resulta na ipinagmamalaki ninyo, sabi niya, ang kanyang tinig ay walang bahid ng emosyon, ngunit may nakakatakot na bigat, ay produkto ng pandaraya sa siyensya at pagbaluktot sa katotohanan. Mayroong malubhang epekto na sadyang itinago, mga komplikasyon na ibinasura, at mga buhay na pinaglaruan. Sumunod ang mga larawan ng malalang side effects, mga pantal, pamamaga, at iba pang sintomas na inilarawan ni Lola Elay sa kanyang isip. Pagkatapos, ang pinakamasakit sa lahat, isang larawan ni Mang Berting. Ang kanyang mukha ay payapa sa huling pahina. Ngunit ang kanyang kwento ay puno ng pagdurusa. Si Mang Berting, isang mapagmahal na ama at lolo, ay hindi namatay dahil sa natural, aging with pre-existing conditions, paliwanag ni Apo Elena, kundi dahil sa maling dosis at hindi kinukonsol na epekto ng miraculum.
Ang kanyang kamatayan ay isang trahedya na inihandog sa altar ng kasakiman. Ang bulwagan ay muling nabalot ng katahimikan. Ang mga boses ng mga mamamahayag ay nawala, napalitan ng tunog ng kamera at pen na sumusulat ng mabilis. Ipinakita niya rin ang mga recording ng mga lihim na pag-uusap, ang mga boses nina Anton Reyes at Dr. Del Rosario na nagbibigay ng mga utos upang pabilisin ang proseso, upang itago ang masasamang resulta, at upang unahin ang kita kaysa sa buhay ng tao. Ang mga salitang profit over patience ay maririnig ng malinaw na parang isang malamig na hampas sa mukha. Sa gitna ng bulwagan, umiyak si Dr. Bel Cruz, hindi sa kalungkutan, kundi sa paglaya. Ang kanyang mga luha ay nagpapaalam sa kanyang mga takot, sa kanyang pag-aalinlangan, at sa lahat ng kanyang pagsisisi. Nakita siya ni Apo Elena, at isang bahagyang tango ang ibinigay niya, isang senyas ng pagkilala at pasasalamat. Sa huling bahagi ng kanyang pahayag, tumindig si Apo Elena, ang kanyang presensya ay tila mas lalong lumalaki. Bilang tagapangulo ng Komite ng Pambansang Etika sa Medisina, anya, ang kanyang boses ay matatag at walang alinlangan. Inihahayag ko ang agarang pagbabawal sa mirakulum sa buong Pilipinas. Ang gamot na ito ay hindi kailanman dapat nakarating sa publiko. Isang malakas na bulungan ang muling bumuhos. Si Anton Reyes ay tila nanghina, habang si Dr. Del Rosario ay putla, at tila natuyo ang laway. Bukod dito, patuloy ni Apo Elena, inirerekomenda ko ang agarang pagdakip at paglilitis sa lahat ng sangkot sa panloloko na ito, kabilang sina CEO Anton Reyes at Dr. Marco de Rosario, sa paglabag sa pinakamataas na pamantayan ng etika sa medisina at sa paglagay sa peligro ng buhay ng tao. Ang hustisya ay mananaid. Ang katotohanan ay laging mananaid. Sa mga huling salita ni Apo Elena, muling sumangbulat ang kaguluhan. Ang mga mamamahayag ay nagtulakan, nagmamadali patungo sa entablado. Ang kanilang mga boses ay nagtanong, naghihinala, at nagpapahayag ng galit. Ang mga flash ng kamera ay tila hindi natitigil, sumisimbolo sa paghahanap ng liwanag sa madilim na sulok ng kasakiman. Ang kutsin ng Toncock ay nagaganap na live sa telebisyon para masaksihan ng buong Pilipinas. Ang bulwagan na kanina ipuno ng pagdiriwang ay naging sentro ng gulo. Agad na iginya ng mga pulis na nakatanggap na ng utos mula sa Komite ng Pambansang Etika sa Medisina at sa mga autoridad, sina Anton Reyes at Dr. Marco Del Rosario. Ang dating mapagmataas na CEO ay halos kalagkarin. Ang kanyang mukha ay putla, ang kanyang mga matay puno ng takot at pagtataka sa kanyang naging kapalaran. Si Dr. Del Rosario naman ay tila isang manika na nawalan ng tali, walang buhay na sumama sa mga pulis. Ang kanyang mga pangarap ng karangalan at kayamanan ay gumumo sa isang iglap. Ang mga flash ng kamera ay patuloy na kumikislap, hindi para sa pagdiriwang, kundi bilang mga saksing nagtatala ng pagbagsak. Ang balita ay kumalat ng mas mabilis pa sa Apol. Sa loob lamang ng ilang oras, ang Pharmalike Innovations, ang dambuhalang kumpanya ng gamot na ipinagmamalaki ang Miraculum, ay naging sentro ng iskandalo. Ang kanilang stock ay bumagsak ng husto sa stock market, na parang isang bahay na gawa sa baraha na nawasak ng hangin. Mula sa tuktok ng tagumpay, sila ay bumulusok sa ilalim ng pagkasira. Agad na utos ang malawakang investigasyon ng gobyerno. Ang lahat ng operasyon na may kaugnayan sa Miraculum ay ipinatigil at ang pangalan ng Pharmalike
Nagdating kasing kinang ng ginto, ay ngayoy kasing dumi ng putik sa mata ng publiko. Ang mga protesta ay sumiklab sa labas ng kanilang mga opisina. Dala ang mga placard na nagpapahayag ng galit at pananawagan para sa hustisya. Ang tiwalaan ng publiko ay nawasak at ang dating tapat na mga empleyado ay naiwang nagtatanong sa kanilang mga sarili kung anong uri ng organisasyon ang kanilang pinaglingkuran. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Dr. Isabela Belcruz ay nakahanap ng isang uri ng kapayapaan. Ang bigat na matagal niyang dinala sa kanyang mga balikat ay tila unting lumisan. Ang luha na kanyang iniyak sa bulwagan ay hindi na ng kalungkutan, kundi ng paglaya mula sa takot, mula sa konsensyang matagal ng kumikili. Bilang isang pangunahing saksi, agad siyang inilagay sa ilalim ng proteksyon ng gobyerno. Hindi ito madali. Ang kanyang desisyon ay nagdala ng hamon sa kanyang profesional na buhay. Maraming katanungan, maraming pagdududa. Ngunit sa bawat panong, nakatayo siya ng matatag, nagkukwento ng katotohanan, ng walang pag-aalinlangan. Hindi niya itinatago ang kanyang dating pag-aalinlangan, ang kanyang mga pagkakamali. Ngunit ipinapakita rin niya ang kanyang tapang na itama ang mga ito. Ang pagbangon mula sa gumuho niyang karera ay isang mahabang paglalakbay. Ngunit sa bawat hakbang, mayroon siyang malinis na konsensya na nagsisilbing gabay. Pagkaripas ng ilang buwan, nakatanggap siya ng alok mula sa isang prestihiyosong non-profit na organisasyong pangkalusugan na nakatuon sa etikal na pananaliksik at pagtulong sa mga mahihirap. Ito ang lugar kung saan niya maaaring isakatuparan ng kanyang mga ideal sa medisina, hindi upang magpayaman, kundi upang maglingkod. Para kay John yun, at para sa kanyang sarili, muli siyang nagsimula mas matatag, mas matapat. Si Yaya Maria Santos, ang simpleng nurse na naglakas, loob ding tumulong kay Lola Elay, ay pinapurihan sa kanyang tapang at pakikipagtulungan. Ang kanyang maliliit na gawa ng kabutihan at pagiging matapat ay hindi nawala ng saysay. Nagpatuloy siya sa kanyang propesyon, ngunit ngayon ay may mas matibay na pananaw sa kahalagahan ng integridad sa paglilingkod, medikal. Para sa pamilya ni Mang Berting, ang paglilitis at ang paglantad ng katotohanan ay nagdala ng katarungan. Ang kanyang anak, na dating nakaramdam ng matinding pagsisisi dahil sa paghikayat sa kanyang ama na sumali sa pagsubok, ay naging isang matinding tagapagtaguyod ng karapatan ng pasyente. Ganit ang boses ng kanyang ama at ang trahedya na nangyari, ipinaglaban niya ang mga batas na magpoprotekta sa mga mahihina at magpapataas ng pamantayan sa etika ng pananaliksik. Ang pamilya ay nakatanggap ng nararapat na kabayaran. Ngunit higit pa rito, nakahanap sila ng kapayapaan sa pagkaalam na ang pagkamatay ni Mang Berting ay hindi nawalan ng saysay, kundi nagsilbing mitsa ng pagbabago. Ang iba pang mga voluntaryo na sumailalim sa pagsubok ng miraklum ay agad na sumailalim sa masusing pagsusuri medikal. Nakatanggap sila ng kaukulang pangangalaga at kabayaran, isang paalala na ang kanilang buhay ay mahalaga at hindi dapat isakripisyo para sa kasakiman ng iilan. Matapos ang kaguluhan, muling humarap si Apo Elena Santiago sa publiko. Sa pagkakataong ito ay hindi na bilang isang matandang pasyente, kundi bilang ang matatag at iginagalang na tagapangulo ng komite ng pambansang etika sa medisina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng bigat. Ang agham at medisina, anya, ang kanyang mga mata ay matalin at puno ng karunungan, ay dapat na magsilbing ilaw, hindi dilin. Ang layunin nito ay magpagaling, hindi magparusa. Hindi kailanman dapat na mas mataas ang tubo kaysa sa buhay ng tao. Ang bawat buhay ay may halaga, at responsibilidad nating protektahan ang mga pinakamahihiya. Pumalik siya,
sa kanyang trabaho, sa komite. Ang bigat ng kanyang misyon ay tila mas lalong lumalin. Ngunit may kasama ng isang malalim na kapayapaan. Ang mga nakaraang pagsubok, ang kanyang personal na trahedya, ang pagpapanggap bilang Lola Eli, lahat ay naging bahagi ng isang mas malaking layunin. Alam niyang mayroon pa rin mga hamon, mayroon pa rin mga madilim na sulok sa sistema. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya na nagawa niya ang kanyang bahagi. Naging boses siya para sa mga walang boses. Naging tagapagtanggol siya para sa mga hindi makapagtanggol sa kanilang sarili. Sa bawat desisyon niya, sa bawat hakbang, nandoon ang alaala ng kanyang kapatid, ng Mang Berting, at ng lahat ng mga inosenteng naging biktima ng kapabayaan at kasakiman. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil nanindigan siya para sa kung ano ang tama. Ang kwento ng mirakulum ay naging isang matinding paalala sa buong bansa. Ito ay isang testamento sa kapangyarihan, ang integridad, sa tapang ng isang individual na kayang baguhin ang isang sistema at sa pagising ng responsibilidad panlipunan ng mga korporasyon. Ipinakita nito na ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay laging maglalatad. Ipinakita nito na ang kabutihan, kahit sa pinakamadilim na panahon, ay makakahanap ng daan upang manalo. Pagamat patuloy ang laban sa katiwalian at kasakiman sa iba't ibang anyo, ang mga Lola Eli tulad ni Apo Elena Santiago ay mananatiling mga tanglaw ng hustisya at pagmamalasakit. Ang kanilang mga kwento ay magpapatuloy na magbibigay inspirasyon, magpapasindi ng asa na sa kabila ng lahat, ang isang mas mabuting Pilipinas at isang mas mabuting mundo ay posible. Ang kanilang tapang ay magsisilbing paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa yaman o katanyagan, kundi sa pagiging tapat sa sarili, sa pagtatanggol sa kapwa, at sa pananampalataya na ang liwanag ay laging mananaiglaban sa dilim. Sa bawat puso na naging mulat, sa bawat konsensya na nagising, ang kwento ni Apo Elena ay patuloy na mabubuhay, nagbibigay ng asa at gabay tungo sa isang mas makatao at mas makatarungang lipunan.